Magpapasimula na po tayo mga kapatid sa ating gawain. Good morning everyone. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob po niya sa atin. Mag-ready na po tayo sa ating pong pananambahan kay Lord. Wow! Hallelujah! Okay. Okay ka na, anak? Okay ka na? Okay. Wow, okay. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Okay. Okay. Good morning sa ating lahat. Kumusta po kayo? Dakila po ang Panginoon. Amen. Praise God. Okay. Ano ba? Okay ka na dyan, bro? Okay ka na dyan? Sandali lang, mayroon pang inaayos ng konti. Okay. Okay. Salamat po sa Panginoon. Okay. Good morning po sa mga naka-live. Naka-live na po ba tayo, Brother Jonathan? Okay, sige. Yung doon sa, ikakat mo na lang, Pero sa ngayon, good morning po. Sa ngayon po ay, yan, babati na po tayo. Siguro, okay nang bumati na Brother Jonathan. Okay, siyempre live po tayo. Yung mga kapatid po natin na nasa online, good morning po. Good morning sa ating lahat. At yung bali pinsan ko, na matagal kong hindi nakadaw pampalad ay hope na sa ngayon ay nanonood siya ngayon, si Celia Castillo. Siya ngayon ay nasa sa Qatar. So good morning sa iyo, insan. God bless you. Sa kasalukuyan. Ano bang oras ngayon sa Qatar? Ang alam ko, 5 hours yung nauna tayo ng 5 hours. Parang gano'n, O sila yung nauna? Late sila ng 5 hours na, sister. Ay, tayong late. So, ano ngayon? Alas 4 sa kanila, sister. Mga 5 sila, ganoon. So, yun. Okay, ganun pa man po. Yun. Good morning sa ating lahat. Sige, yung mga kapatid po natin na nasa online, sina paring Alex. Siguro, sina Ching Rose. Maaring sina Christine po. Nanonood din po mga yan. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Okay, praise God. So yun, handa na po natin ang ating mga sarili. Babasahin sa atin ni Brother Jonathan ang salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pananampalataya daw po, kabaligtaran niya ay yung pag-aalinlangan. Pero sa atin, ang kabaligtaran po ng pananampalataya, paningin, sight po. Kasi po sa 2 Corinthians 5:7 sabi niya, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa bagay na nakikita. For we live for faith, not by sight, sabi niya. Kasi sa atin ngayon, yung mga nakikita natin, doon tayo nabubuhay. Sabi nga po ni Pablo, sabi niya, yung mga nakikita natin, panandalian lamang. Pero yung hindi natin nakikita, pang matagalan. Yun po yung faith natin. Si Moses nga po, dahil sa kanyang pananampalataya, hindi siya natinag sa nakikita niya nung tumawid sila sa dagat. Tapos si David, sa harapan ni Goliath,
Yung pananampalataya pa rin niya, yung nagamit niya, hindi yung nakikita niya. Si Daniel po, sa mga leon. Pero yung pananampalataya pa rin niya yung nanaig sa kanya. Dahil sa ating pananampalataya, dapat yun yung palagi nating tandaan dahil manalig tayo sa Diyos. Kasi sabi nga ni Jesus sa Matthew 19:26, with God, all things are possible, sabi niya po. Nawa po, samahan niyo po ako tumayo at basahin po natin ang Bible verse natin ngayong umaga. Dito po sa Awit, chapter 62, verse 6 to 8. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya ay aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kalwalhatian. Ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayong mga bayang, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Nawa po, awasan ko na po yung kakatamang opening prayer. Hello. Duko tampot man na langin. Malagod na kaya kaming ikpa. Misat pa, tiyo na kaya naman kinbalay mo sambahan, bang magpuri at sumambake ka. Orele po, rin balang metod kaya kami, tiyan mo pong kabyastan, bang kanita gino, at talastas nila rin, payabot mo nga manong kaya kaming gino, ay kaya kaming pastor. Lord, tingala pa ngayon kayo kasalukuyan kito, na ano man ikarelang nagawan, patnubayan niyo po, at pagana kayo, naingal doyti para kaya kayo yo. Makanyan mo naman kino, ting kapatan ng ating panamdaman. Bistaman na ako ang balo gino, i-chat niya po yung kaya makabanggamat, ba't pakayapan po na. Aplosan mo po yung karelang panamdaman. Balo ko gino alang imposible kaya ko. Makanyan mo ang gino rin kaya kaming kapataday tsuki kaliwang bansa. Balo ko gino dahil nga liwangin kasalukuyan makaryang namlano ang karin kaya kang banalay mano. Deta nga lang mapunta na pagsamban gino i-guide mo lang ng lugar na dapat sumamba. Ginore ni po nga nakagagamitan mo kayong gulot na ng pulpito. Dagdagan mo po yung karelang kapibabatan. Sipagan. Bangka nita gino. Akayabi mi nagmaglambot. Kayong pamagpuri kayo ko. Diyan nyo po ang kabyastan kayong pamalugtog ka rin instrumento, maging nga nakagagamitan mo, kay manimuna kaya kami pa magdalit. Diyan niya po masanting ang boses. Bayang kanta gino, yung dalit may ngayon kaya bakan, meras po kaya ngarapan. Nung akakit mo po gino, yung kaya kaming kabilyan ngayon na naman gino, wala kang ngagawa. Pero balo ko gino, ikaw, patnubayan mo kami. Anong nano mo nga kakit mong karta tangke kami gino? Kaya nagkaorasan gino. Aduan ko po, inglinisan may balang metong kaya kami. Takal pong nakalasalamat gino. Kaya biyayang bibiyam kaya kami. Nakalasalamat gino. Nang makananong ikami may kaya paboran kay kilog na ningal dodo. Salamat mo na po, Gino, na dinenan mo kay matibay kasalpantayanan. Bangka nita, Gino,
patuloy nila nga pag-aralan ni kaya kang banal na salita. Paboran Ginoo, may itong man kaya kami at malili. Noon ay bagkos Ginoo, talanan may balang may itong kaya kami. Bangka nito, humanatili kami, kaya kang presensya. Nakalpon na kala salamat Ginoo, balik ko nga po yung kapurihan kaya ko. Kaya lagyo na po ng kaya kami Ginoo Jesus. Ito nga po adwan ni. Amen. Tunay nga po na dakila po ang ating Panginoon. Amen po. Sige po, tanungin po natin ang ating katabi, masaya ka po ba today? Okay po. So, tandaan po natin, si Lord po, hindi lang po blessings ang binibigay niya sa atin. Binibigyan niya rin po tayo ng kalakasan, kagalakan, at pagmamahal. Amen po. So, ngayong umaga po, tayo po'y magalak, tayo pong magpuri sa ating Panginoon dahil hindi po ito nasasayang. Amen po. Sige po, malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. At kung ikaw ay nagagalak, samahan niyo po akong umawit para sa Kanya. Amen. And habang po kinakanta po natin tong song na to, magbatian po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sige po, tayo po'y magbatian. I-welcome po natin ang bawat isa. Dahil kami, Lord, ay nagagalak sa inyong presensya. Hallelujah, Jesus. Ating awitin. Kami nagkatipon, Panginoon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami na nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan.
nagagalak sa pangalan mo, God. So ngayong umaga pong ito, tayo po'y patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga po sa kwento ni Mary and Martha, si Martha po, busy po siyang nagsiserve. Pero this time, let us be merry. Okay po, let us be merry. Let us sit at the feet of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Yes, O Lord, this morning, O Jesus, patuloy, O God, na kami nagpapakumbaba sa inyong harapan at sa inyong paanan, Panginoon. We're going to take this opportunity, O Lord, para po, God, na manatili sa inyong presensya. Ayon po sa kanta, kapayapaan at kaligayahan ay makakamit lamang sa piling ni Jesus. Hallelujah. So this morning po, tanggalin po natin lahat ng worries natin, lahat po ng iniisip na gagawin natin, trabaho, gawaing bahay, sa pag-aaral. Iwanan po muna natin ang lahat. Tayo po'y manatili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay tunay na dakila. Ikaw, Jesus. Ating awitin, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Hallelujah, Jesus. Kaligayahan na kumit sa piling nyo. Minsan pa po, kapayapaan. Hallelujah, Jesus. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Hallelujah. Kaligayahan na kamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay. Wala
Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah, Jesus. Patuloy, Panginoon, na kami nagpapalinis sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na nagsusumamo sa iyong presensya. Patuloy, O Lord, na aawit para sa inyo. Let us be Mary, sitting at the feet of Jesus. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang haring nagmahal sa amin. Tulad nga po ng sinabi nyo sa inyong salita, kayo ay hindi tumitingin sa panglabas na kaanyuan namin, Panginoon. Kayo'y tumitingin sa aming mga puso. Kaya ngayong umaga, church, inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo'y magpuri ng buong puso sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are great. You are faithful. Let us enjoy the presence of God this morning. Huwag po tayong mangamba sa lahat ng worries natin. But this time, let us just worship the Lord without thinking of anything but just Jesus. Hallelujah. Let's sing po. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ating pong awitin. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay dapat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O Diyos, wala nang papantay, O Lord. Hallelujah, Jesus. Sa mundo, Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah, Jesus. Wala nang papantay sa iyo, Panginoon. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Awit po natin sa lahat ng panahon. Sa
sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, hindi ka nagbabago. Magmula noon, O God, sa kasalukuyan at sa hinaharap, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Sige po, ating purihin, ating sambahin ang ating Panginoon. This is the time to worship the Lord with all your heart. Sige po, malakas na palakpak. Isigaw mo, Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ay tapat at ikaw ay mabuti sa lahat, Panginoon. At patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus, and hallelujah, Lord. Sa iyo nga po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang sarap pong sumamba sa Panginoon. Kapatid, tanong ko nga lang po, nag-enjoy ka ba na sumamba sa Panginoon? Nag-enjoy ka ba ngayon? Amen. Anong mga nakaraan? Sana sa lahat ng panahon, sabi nga po ng inawit po natin, tayo po ay nagpupuri at sumasamba at siyempre po nag-i-enjoy sa pagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. So, napakadakila po ng ating Panginoon. Okay? Bago ko po ipahayag ang salita ng ating Panginoon, siyempre, nais ko pong magpasalamat sa bawat isa na po, last Friday po, Martes, Merkules, Huwebes. Tama ba ako? Tama. Martes, Merkules, Huwebes, nasa Baguio po ako. At siyempre po, hindi man naman ako makakapunta doon kung wala ang inyong suporta. Labis po yung aking pong pasalamat sa inyo pong suporta sa akin. Yun, tapos po, nairaos yung ating pong Central Luzon District Convention. Yearly po yan, sa tuwing March or April, yan po ginaganap po yan. At sana po, wag po kayong magsawang sumuporta sa inyong abang lingkod. Lalong-lalo na po ngayon, ay magpaparinig na naman yan si Pastor. Opo, nagpaparinig. This coming April po kasi ay pupunta kami ng anong lugar po kasi nito? Naga. Ayan, Naga po. Medyo mas malayo. 10 to 14 hours yung biyahe. Medyo malayo-layo po siya dun sa Pili, Naga City. So, yun. At actually, sa totoo lang, nagplano na po ako, nagbalak, nag-isip na hindi na lamang po pumunta. Kasi nga po, ito, gumastos po tayo ng atin pong convention at ito na naman mayroon pong tinatawag na national. Ito po ay district, Central Luzon District Council of the Assemblies of God Convention. At ito pong susunod sa April ay ito po yung tinatawag na National Triennial Convention na kung saan ay magaganap po ang pagpipili o eleksyon. Bala mo kasabay ng almost malapit na rin po yung eleksyon po natin. Pagpipili po sa mga mamumuno po sa atin, pasimula po sa ating General Superintendent, down po sa mga iba pang mga katungkulan. So kami po ay pipili. Nito pong mga nakaraan ay ginagawa po natin ito by online, yung pagboboto.
dahil sa marami pong kadahilanan. But now is yung lisensya po natin ay may nakalagay po doon na sa batas ng atin pong distrito ay ginamit yung salitang required, hindi po nagmumungkahe kundi required. So pinalaalaanan po kami na dumalo dito po sa naturang convention. So ngayon pa lang po ay nagpaparinig na si Pastor. At salamat po sa yan nga dito po sa ating pong kaperaan. Ayun po, yung suporta po ng ating pong Baka akala po hindi kayo sumuporta ni po. Pero ali po, nandun po sa secretary, treasurer po natin. Hindi na po sinabi. Hindi, sinabi ko 6,000 po yung ating pong ginamit po doon. So salamat. Sana po huwag kayong magsawang magkaloob sa gawain po ng ating Panginoon. Amen po ba? Pastor, kagastos mo. Opo, medyo magastos. But kailangan talagang bilang kabahagi po ng bilang pastor po ng Assemblies of God, kailangan po tayong magpasakop. Kasama po ng ating pong nung bigyan po tayo ng lisensya. Okay, darako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Are you ready? Lagi yung naririnig yun First time na sabihin ko, are you ready? Amen. Parang hindi pa. Ito ngayon, dapat mag-ready po tayo. Nag-English ka ngayon na, Pastor. The true depends. Kamangha-mangha. Sa tagal ng panahon, pamagat ka ng ganyan. Sabi ko nga nakarang linggo, para mag-iba naman ang lasa. Amen pa. Siyempre, paliwanag po naman natin yan. Ano yung true defense na yan na binabanggit mo, Pastor? Tunay na depensa. Di ba? Siyempre, ano po sa palagay po ninyo? Sino po sa palagay ninyo ang tunay na depensa po natin? Sino po sa palagay po ninyo? Mahina silang sumagot. Siyempre si Lord. Amen. Salamat po. Siyempre si Lord. Yung tunay po nating depensa. Amen. Sabi nga po, nung pasukin po tayo, alam mo rin, napakahalaga pong depensa. Nung pasukin tayo ng mga Hapon, madali po tayong napasok. Bakit po? Hindi naman po natin sinasabi na wala tayong depensa noon. Mayroon po tayong depensa. Napansin ko, bro, umaandar ba nito? Itong nasa harap ko? Ay talaga, hello po. Parang high-tech yata yung mga gamit natin ngayon Saka yung mga musician natin, di nyo ba napapansin? Ay, naku na yung musician natin. Parang nanghihina ako pagkatapos ninyo dyan sa likuran, mamayang bagya, lungob kayo na Okay, so ulitin ko po. Alam po ba ninyo, nung pinasok tayo ng mga Hapon, it was 1941 ba? 42? Mahilig ako sa history, pero 41 ba o 42? Nakalimutan ko. Bahala na, basta pinasok tayo. Nauna po ang Hamay, di ba? Parang binigla nilang mga ang mga Amerikano, bigla na lang pumasok ang mga Hapon. Tapos, biglang-bigla rin sa atin, ay pinasok din at binigyan po tayo ng 50 days para tayo mapabagsak, masakop ang Pilipinas. Di ba? Ayun ang nabasa ko 50 days lang. Pero, kumbaga parang in-underestimate din ang Pilipinas sapagkat hindi po nangyari yon, di po ba? Pinasok ang, pero alam po na yun, madali pong napasok ang Pilipinas. Bakit po? Dahil po sa 3 tao, 3 apelido. Hindi ko sinasabi na sila itong mga sikat ngayon pero ito lang po yung nabasa ko.
Sino-sino naman yan, Pastor? Tatlong apelido na yan. Yan po yung Ayala, Subel, at saka sa mga Soriano. Oh, mayroon bang Soriano dito? Mayroon bang Ayala dito? Mayroon bang buti na lang wala. Masermon ako kapag ano. Di ba? Bakit naman ba? Ano bang ginawa ng mga tatlong apelido na yan? No? Sila yung nagbigay ng mapa ng Pilipinas. Opo. Sila yung nagbigay ng complete map ng Pilipinas. Kaya man nangyari, madali na napasok ang Pilipinas. At kung babasahin po nyo sa history, bago pumapasok po ang target, alam po ba ninyo na ang Porac ay nasa kasaysayan? Amen. Ang Porac nasa kasaysayan. Dito po kaya inilagay yung mga tinatawag na depensa. Defense. Mga sundalong Pilipino, Amerikano, bangkanita po, para sa ganoon ay hindi mapasok ng mabilisan ang bataan. Hindi po ba? Pastor, saan ba yung bataan? Alam po ba ninyo, nung hindi ko pa gaanong napag-aralan, akala ko saan kasi yung lugar na yung Corregidor. No? Akala ko, Bataan, yung Corregidor. Ano sa palagay po ninyo? Anong may sakop po ng Corregidor? Tama. Narinig. Philippines. Akala ko noon yung Corregidor, sakop ng ng Bataan. Hindi po pala. Sino, Pastor? Ano pong may sakop? Nakalimutan ninyo. Walang mga teacher sa atin dito. Cavite. Cavite ang may hawak na, may sakop niyan. Kaya lang kasi pumunta ka ng Bataan, pwede nang bangkahin yan di ba? Nung araw po, dito po sa bayan ng Porac, tinuturo kanina sa akin ni Brother Guides yung sa bundok. Alam niyo yung bundok dyan, makakakita ka noon dyan ng may mga masinggan, mga balas, talagang ang daming mga nakikita dyan na kasi yung mga blockade, ganun, baka nito, hindi na kagad mapasok ang Bataan, yung maraming mga depensa dyan Ano po? Alam po ninyo, may isang opisyal na kung saan ay nakapagsabi daw ng ganito, walang makakatalo sa amin. Bakit po? Ito yung pahayag niya Walang makakatalo sa amin kasi may panangga kami, may armor kami. Pero alam po niyo, speaking of spiritual, kahit gaano katibay ang sandata ng tao, ang Diyos pa rin ang tunay na depensa. Amen po. Nakapasok ang mga apuno. Nakakalungkot po, kalunos-lunos yung naging karanasan ng ating pong mga sundalong mga Pilipino. Amen. Nawasak pa rin yung depensa, napasok, at nangyari nga yung, naalala po nyo, yung tinatawag na death march? Death march. Grabe po. Grabe. Ang dami pong namatay ng mga tao. At kahit hindi po nyo tinatanong, kasama po dyan yung aking lolo. Wala yan sa lolo ko. Yun. Tatay ka na ni Sister Melly, kasama rin sa death march. Yung lolo ko po, Luzon ang apelido po niya. Hindi nangangagal Luzon dito, Luzon. Kapatid po ng lola ko. Tumakas din po siya. Nakatakas. Dami po, marami sa atin Ayan, sinapong Melly po, nakatakas din. At maraming kwento dyan, sa kanila po yung kwento. May nag-alaba pa ng ganoon, ayan. Naalala ko rin po yung punto na, sinabi po ng isang basketball player. Alam mo ba yung sinabi ng basketball player? Ganito yung sinabi niya, di ako papayag na makakashoot yan. Babantayan ko yan. Yung mga, lalo na kapag malapit na yung time, talagang mayroong isang player na ang dali pong ang galing na mag-shot. Di ba ganon? Yung din ang utos ko minsan ng yung tinatawag na
Coach, huwag mo hayaan na makashoot. Oh, yes, coach. Hindi makakashoot sa akin yan. Ano po? Pero alam po ba ninyo, mga kapatid, ganyan din ang ating Diyos. Parang biglang sumakit ang ulo ko. Wala yan. Jesus name. Binabantayan tayo laban sa kalaban para hindi po tayo mapahamak. Amen po. Kung paano po yung isang basketball player, binabantayan niya yung kalaban niya para hindi makashot. Ganun din po ang ating Panginoon. Binabantayan po niya tayo upang hindi po tayo mapahamak. Upang hindi makaisa ng ating kaaway. Sino kasi ang ating kaaway? Siyempre, diretsahan si Satanas. Amen po. Amen. Alam po niyo, may verse tayo dyan eh. 2 Thessalonica chapter 3, verse 3. Bro, huwag mo nang ipapas yan. Hindi ko na isulat eh. Sabi ko, 2 Thessalonica chapter 3, verse 3, tapat ang Panginoon. Bibigyan niya tayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Amen po. Praise God. Salamat po sa ating pong Panginoon. Pero alam po ninyo, gusto ko pong basahin muli ang salita ng ating pong Panginoon para po sa mga hindi nakaabot kanina. Kasi may mga ilang punto dito na nais ko pong makita po natin before po sa kabuuan o tawag nito, yung pong pinakasentro po ng mensahe ngayong umagang ito. Tingnan po natin ang Psalm chapter 62 verse 6 up to 8, ganito po ang ating mababasa. Siya lamang, ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian. Ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata na nabasa po natin. Mag-pray po tayo, Panginoon, Diyos at aming Ama. I-bless po ninyo ang mga salita mo na may papahayag ngayong umagang ito. Katulad po ng parati kong binabanggit, Lord, gawin po niyo itong inspirasyon sa aming po mga buhay. Makita po namin sa umagang ito kung paano po ninyo kami iniingatan, kung paano po ninyo kami ipinagtatanggol, at kung paano po ninyo kami pinoprotektaan, at kung paano po ninyo kami pinagpapala. Maraming pong salamat sa inyong mapagpalang kamay. Ipinagtatagubilin po namin ang pangangaral na ito, ang pag-aaral ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito pang aming panalangin. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, si David po ang sumulat po nito, mga kapatid, kung nabasa po natin na mga talata. Ipinagpapalagay po na nung isulat po ni Haring David, ito pong mga talata na atin pong nabasa. At syempre po, nung isulat niya ito, itong sulat na ito ay isang awit. Amen. Isa pong awit ito. Inawit niya yung kung papaano po yung naging karanasan niya sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ko nga dito, ipinagpapalagay na siya, nung awitin niya ito, ipinagpapalagay na siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Naranasan na po ba natin yon? Yung puntong nasa isang lugar tayo na mapanganib. Abay, medyo siguro po, nakikita po natin at naramdaman rin po natin siguro yung naramdaman ni David at that time. Ang sabi po, malamang ito ay sinulat noong panahon ng paghimagsik ni Absalom. Sino kasi si Absalom?
Oh, yes, salamat po. Siya po yung anak ni David. Anak kasanting alagyon ni po, Absalom. Kaya yung mga buntis dyan, baka gusto din yung pangalanan ng Absalom. Kaya lang nagrebelde eh. Si Absalom, ang kanyang sariling anak, na nagtangkang agawin ang trono. Yun. Makikita natin yan sa 2 Samuel chapter 15 verse 18. Sa gitna ng panganib, kapatid, natutunan po ni David na ang Diyos lamang ang kanyang tunay na kanlungan. Depensa. Amen po, depensa. Sa gitna ng panganib, natutunan ni David na ang Diyos ang kanyang tunay na depensa at kanlungan. Siya ang nagtatanggol laban sa kaaway at nagbibigay ng matibay na kanlungan sa oras ng pangangailangan. Sa lumang tipan, mga kapatid, inilarawan po ni Yahweh o si Yahweh bilang sungay. Mamaya po, paalala niyo, baka makalimutan ko ano. Sungay. Yan. Sungay ng kaligtasan, ang nagbibigay ng tagumpay at kaligtasan sa kanyang bayan. Sa bagong tipan, natupad ito kay Kristo. Ano po? Si Jesus ang ating tunay na defense. Yun po, depensa. Laban sa kasalanan. Siyempre po. Nabangit mo sa kasalanan? Opo. May mga pagkakataon po na magkakasala po tayo. Pero dahil po sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon, alam po ba niyo yung inaawit po natin? Ganun yun. Ano yung binabangit mong awit, Pastor? Yung kinanta ni Don Moment na ano kasi to? God will make a way. Ano po? Yung puntong ikaw ay babagsak na. Ano? Ikaw ay wala nang madadaanan. Naalala po yung sinabi ko, checkmate. Yung checkmate po, wala kang dadaanan sa harap, sa tagiliran, sa isang tagiliran, at maging sa likod. Ano po? Checkmate nga eh. How come na ang Panginoon, kung ilagay natin yan sa spiritual, ang Panginoon ko gagawa ng daan. Kaya nga mo napakaganda yung awit eh. God will make a way. Kahit nasa tingin natin ay wala nang madadaanan. Amen po. Ganyan ang Panginoon. Amen po. Parang hindi kayo masaya. Kapag tayo po babagsak na sa pagkakasala, God will make a way. Na maging po sa kamatayan, kapahamakan. Sa Kanya matatagpuan natin hindi lamang proteksyon, kundi ganap na kaligtasan at ano sa palagay po nyo? Siyempre po, yung palagi natin binabanggit, peace, joy, ano po, kapayapaan. Amen po. Amen. Ang Panginoon ang matatagpuan natin sa Kanyang lahat ng yan. Kaya nga po, first point na tayo kagad, Brother Jonathan. Sabi po natin dito sa ating pong first point, bato ng ating buhay. Ano kasi yung pagkakasabi ko dyan? Ayan, matibay na bato ng ating buhay. Amen. Anong ibig mong sabihin dyan, Pastor? O kukumplituhin po natin, ang Diyos ang matibay na bato ng ating pong mga buhay. Or God is the solid rock of our life. Amen po. Amen. Nag-English si Pastor. Pastor, anong kahulugan yan? Ano po? Anong kahulugan ng binabanggit mo na yan? Ano po? Sa Biblia, pakinggan po niyo ito mga kapatid. Sa Biblia, kapag sinabi ang bato, nasa teksto natin, ano? Baka nagtataka kayo, mayroon kayong mga Bible, tinitignan po ninyo, wala kayong makitang bato. Saan dito ang bato, Pastor? Sa binasa mo. Salin kaya ng King James yan. Sa King James, wala makikita yung bato eh. Kapag sinabing bato, madalas itong sumisimbolo. Ano ba ang simbolo ng bato? Ay siyempre, lakas. Ano po? Katatagan at pagiging hindi natitinag. Bakit hindi natitinag? Naalala po ba ninyo yung kwento sa Matthew chapter 7, verse 24 up to 27? Ano kasi yung kwento doon?
Sa Matthew chapter 7, verse 24 up to 27. Naalala po ba yung kwento doon? Yung nagtayo ng bahay. Hindi, bahay. Yung nagtayo po ng bahay sa ibabaw ng bato. Ano po? At mapapansin po natin, doon may dalawang tao na nagtayo. Ay siyempre paghahalin tulad man lang ito, kung paano po yung, kung ano po yung matibay na pundasyon. Ang Panginoon po ay nagsalita po ng halimbawa. Ano po? Kung ano po ang matibay na pundasyon. Siyempre po yung nakatayo sa ibabaw ng bato. At alam po natin, sa kwento, dumaan ang bagyo. Hindi po natinag. Pero yung natayo sa buhanginan, ano po ang nangyari? Kagad nawasak. At binanggit po yung, ginamit pa yung termino na malaking pagkasira. Ano po? At siyempre po, mga kapatid, ilagay natin ito, kung ilagay natin ito sa espiritual, ay magtanong po muna po ako, saan nakapatong o saan nakapundasyon ang iyong espiritual na pundasyon? Saan ba nakapundasyon? Salamat po, sister. Kahaba ang buhay mo. Mabilis ka eh. Napangiti kayo, no? Pagkaano nga yung isang araw nga maglagay ako ng dito, ng isang lalagyan ng yung isang tabo, may lagyan ng premyo. Yung unang makasagot. No, binibigyan po natin. Pwede ring malaki. Anong gusto nyong premyo? Jacket. Pwede rin po yon. Sikat yung jacket niyo po. Alam po ninyo, mga kapatid, kung si Kristo ang pundasyon ng buhay mo sa spiritual, kapatid, anuman po ang mga bagyo na mga pagsubok na darating sa iyong buhay, kapatid, mananatili kang matatag. Amen po. Mananatili kang matatag. Yun po ang binabanggit. Pastor, sino bang nagsabi niyan? Ang Panginoong Jesucristo mismo. Ang Panginoong Jesucristo mismo, na kapag ang iyong pundasyon ay nasa bato, nang ibig sabihin ng ating Panginoon, wala pong pagsubok. Walang mga bagyo ng mga pagsubok sa ating mga buhay na hindi po natin mapagtatagumpayan. Sabi ko nga, yung pong bato, ginagamit ito upang ipakita kung paano ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay ating matibay na sandigan sa gitna ng pagsubok. Amen. Amen. Kaya po sa atin po bilang mga mananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos, huwag tayong mag-alinlangan, kapatid. Huwag kang mag-alinlangan. Awit, chapter 18, verse 2. Sinasabi po dyan, Awit, chapter 18, verse 2, ang Panginoon ay aking malaking bato. Antindihan, no? Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato, na sa Kanya'y manganganlong ako, aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. Mapapansin po natin, kanina binasa natin sa ating pong teksto, ginamit po yung salitang bato nga. This is nakita po natin kung gaano po kahalaga yung bato. Yung bato, nakita po natin na larawan yan ng kaligtasan. Larawan yan ng tibay. Sabi nga, dapat si Fernando Mete, no? Pero dahil sa bato, nakapagtago ko siya, no? Naligtas. Ano po?
dapat tayo rin. Kung ang pinag-uusapan ay sa spiritual, dapat ala na tayo. Dapat wala na tayo. But because of God, through Jesus Christ, ano po? Sa ating pong Panginoong Jesucristo, abay, nandito tayo. Amen. Patuloy na pinagpapala, iningatan at iniligtas. At syempre patuloy naging matatag sa kabila po ng mga pagsubok na ating pong nararanasan. Ito naalala ko na. Sinabi ko kanina, sungay. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. Titignan natin itong dalawa na ito. Itong siyang at siyang sungay. Alam po ninyo, talagang pinag-aralan ko po ito. Pinag-aralan ko talaga. Bakit kaya sinabi na sungay? Anong ibig sabihin itong sungay na ito? Alam po ba ninyo, sa kultura noon, nakikita ko po yung punto na kinakakitaan ko yan sa mga sa Aplan. Sa Aplan. Kapag kasi sinabi pong Aplan, sa amin, sa tawag doon, sa yung hagdan-hagdan na, na hagdan-hagdan na, dayatan, rice terraces, sa rice terraces. Alam po ba ninyo, karamihan po ng mga bahay doon, ng mga Ifugao, meron pong nakalagay na na sungay, mga sungay. Alam po, napapaisip din ako ngayon ko na lang, pinag-aralan ko kasi ito nakita ko yung why na naglalagay sila ng mga sungay na ganoon. At madalas din nakikita ko po sa mga, sa mga pelikula, sa mga bahay-bahay, especially po sa mga puti, nakikita ko rin yan. Alam po ba ninyo kung anong inilalarawan po ng sungay na yan? Ito po, pakinggan po niyo. Sa kultura noon, ang sungay ay simbolo ng lakas. Amen po. Simbolo pala ito ng lakas. Lakas at lakas, kapangyarihan at tagumpay. Amen po. At sa Biblia po, madalas itong ginagamit upang ipakita ang katatagan ng isang hari o isang tagapagligtas. Ganun pala. Yun pala ang sinisimbolo po noon. Kaya sabi ko, isip po, ay, may sungay. Di ba demonyo yan? Parang ganun, Di ba sungay? Kagad naisip po natin sungay yan. Pero sa Biblia, pagkatapos kong mapag-aralan ito, siyempre po, kasama po ng pagbabasa ng mga komentaryo, nakita po natin na yung sungay pala, kapangyarihan, tagumpay, at katatagan ng isang hari o isang tagapagligtas. Ayon, sinabi po ni David, ang Diyos ang sungay ng kanyang kaligtasan. Anong ibig sabihin nito? Ipinapahayag niya na ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng tagumpay at lakas upang maligtas mula sa kanyang mga kaaway. At alam po ninyo, ito po ay isang magandang paralel, nga po natin dito. Paralel ay ang ating pong Panginoong Jesucristo bilang kaligtasan. Na siyang tunay na nagbibigay ng tagumpay laban sa kanya o sa kasalanan at kamatayan. Amen po. Yung pong sungay ay metapora po kung paano ang Diyos ay kung gaano siya kalakas, kamakapangyarihan. Samantalang ang Panginoong Jesucristo naman ay sinasalamin. Isinasalamin niya. Kung paano tayo o kung paanong siya naman ang ating kaligtasan. Amen po. Amen. Siya po naganap. Inilarawan ng ating pong Panginoong Jesucristo sa bagong tipan.
kung papaanong ang Diyos, no po, doon sa matandang tipan, siya yung pong sungay ng kaligtasan. Naganap ito sa ating pong Panginoong Jesucristo. Na kapag siya ay yung sampalatayanan, tanggapin mo sa iyong buhay. Tinanggap na po ba natin lahat talaga ang ating Panginoong Jesucristo sa ating po mga buhay? Ako po naman, Pastor. Kasama po tayo dito, mga kapatid. Kasama po tayo. Doon po sa kaligtasan na dulot ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi ko kanina, dalawa po ito, yung sungay at matayog. Tignan po natin yung aking matayog na muog. Ang muog ay isang mataas at matibay na tore. Tama ba yan? Yung pagbasa po nito, yung mabilis, tore o torre. Parang mayroon kang pinapalaala, Pastor. Ba't ngumiti kayo? Hindi, tore. Hindi po double R. Okay. Ang muog ay isang mataas at matibay na tore na nagsisilbing taguan mula sa mga kaaway. Alam po ba ninyo na sa kontekstong ito, sinabi ni David na ang Diyos ay parang isang mataas at matibay na taguan kung saan siya ay maaring sumilong at maging ligtas mula sa panganib. And then, siyempre, tignan natin sa spiritual na aspeto, mga kapatid. Ito ay nagpapakita na sa Diyos natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Amen po. Baguhin po natin. Kaligtasan, seguridad. Apo. Sa ating Panginoon. Hindi lamang po sa physical na laban, kundi lalo na sa spiritual na buhay. Amen po. Minsan po hindi natin maunawaan eh. Minsan, yung binanggit ko minsan, durog-durog po tayo in physical eh. Alam po ninyo kung anong ibig sabihin yung durog-durog. No? Yung para bagang tayo'y talunan. Pero sa ating pong Panginoon, sa spiritual, lagi tayong matagumpay. Amen po. Amen po ba? Kung sa lumang tipan, mga kapatid, ang sungay ay simbolo ng lakas, tagumpay at kaligtasan mula sa Diyos, makikita natin na sa bagong tipan, si Jesus mismo, ito yung binabanggit ko kanina, si Jesus mismo ang katuparan nito. Amen. Balik po ako doon sa sungay. Ano po? Sungay ng kaligtasan. Kakaiba po pala yung sungay na yan. Isang araw kapag makakita nga ako, maglalagay nga ako ng sungay sa bahay. Yan palang meaning nun. Palang simbolo po nun. Meron ba sa bagong tipan, Pastor, ang salitang sungay na binabagin? Siyempre po. Kaya nga pinag-aralan ko ito eh. Ano po? Luke chapter 1, verse 69. Ayan po, nandun na po pala. Ang sabi po, at nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin. Hindi po alipon. At nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin. Sino po nagsalita, mga kapatid, dito? Yung tatay po ni Juan Bautista. Ano kasi ang pangalan ng tatay ni Juan Bautista? Amen. Salamat po. Isang jacket yan. Si Zacarias ay nagpahayag ng propesiya na si Jesus ang tunay na sungay ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos. Ibig sabihin, si Jesus, ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating lakas, ating tagumpay, at ating ganap na kaligtasan. Amen po. Kaya nga po si Pablo, nagsalita po siya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Dadapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng
ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pastor, bakit mo binabanggit yan? Mga kapatid, alam po ninyo, sa totoo lang, amen, naniniwala po ako na sa atin lahat, nakalagay na sa isip at puso po natin, tayo po ay ligtas. Amen po. Amen. Parang alangan pa po kayo. Amen po. Sa mensaheng ito, bakit po ninyo yan sinasabi, Pastor? Gusto ko po na, makasumpong tayo ng inspirasyon sa mga salitang ito nating pinag-aaralan. Makikita po natin yung larawan na, wow naman pala ang ating Panginoon. Hindi siya nagpapabaya. Siya pala yung aking sungay, Kapag ka sinabing sungay po, mayroon bang sungay na, matalos? Siyempre po matalos. Mapanganib yan. Sign of protection. Isipin mo, bago ka tamaan, sungay mo na. Mapapahamak ka. Parang ganito yan, Kapag may panganib, may gustong puminsala sa iyo, abay, huwag mong subukan. Anong kasunod kasi nun? Mapapahamak ka. Sungay mo na. Bago ikaw. Kaya ang ating pong Panginoon, siya yung ating protection, siya yung bato ng ating kaligtasan. Ano po? Abay, kung nakatuntong ka doon sa bato, ay, hindi ka matitinag. Ano po? At makakasumpong po tayo ng kapayapaan doon. May kanta kaya dyan? Naalala pa po ba ninyo yung kanta dyan? Parang hindi na ninyo alam. Minsan nga mag-request tayo sa mga song leader natin. Kumanta nga kayo mga kapatid na yung mga luman-luma. Ano po? Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Di ba? Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Sintaas ng kabundukan, hindi magigiba. Opo. Sandigan bato. Alam po ba ninyo kapag may bato, ang ganda pong sandigan yan. Hindi magigiba. Siyempre paglalarawan lang po yan. Ano po? Ang ating pong Panginoong Hesus, ang sandigang mapapanaligan. Amen po. Kaya po tamo dapat magduda. Amen po. Hindi po tayo magduda. Pangalawa, number 2 ka na kasi, Pastor. Opo, number 2. Matatag. Matatag na kanlungan. Sino yung Pastor? Matatag na kanlungan. Siyempre po, ang ating pong Panginoon Diyos. Ang ating pong Panginoong Diyos. Siya po yung ating matatag na kanlungan. God is our strong refuge. Anong hapin po? Ano po? Psalm chapter 62 verse 7, bahagi lang po. Arang kanlungan ko ay nasa Diyos. Amen po. Arang kanlungan ko ay nasa Diyos. Kapatid, paano ipinakita ng Diyos na siya ang matatag na kanlungan? Ano po sa palagay po ninyo? Ano po? Paano nga ba ipinakita ng ating Diyos na siya ang matatag na kanlungan? Kapatid, kahit magulo ang mundo, makakatagpo tayo ng kapayapaan sa Diyos. John chapter 14 verse 27, ano pong binabanggit? Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Amen po. Yung kanyang peace, yung kanyang kapayapaan na iniiwan sa atin, sabi po niya, ay hindi siya katulad, o ang aking kapayapaan ay na ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ano ba kasi ang kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan? Ano po sa palagay po niyo, yung binibigay na kapayapaan ng sanlibutan? Ay diretsahan po, okay ngayon, bukas hindi. Amen?
Ngayon, ano ka? Masaya ka? Wow. Ka-okay na? Ka-peace na? Ay bukas hindi. Kasi nagtatapos. Kumbaga sa walang forever. Nakakarinig po ba tayo ng forever? Forever? Sabihan ko pong totoo, kaya niyo po alam forever. Diretsahan po. Kahit na, sa akin, walang forever. Isa lamang pong forever. Ang ating Panginoon si Kristo, maging ang asawa mo, hindi mo nakilala sa langit di ba? Hello? Dito lang. Dito lang. Doon po sa langit. Dito, wala po yan. No? Sa ating, yung ugnayan lang natin sa ating Panginoong Kristo may forever. Matatapos ang lahat ito. Matatapos lahat. Yung yaman natin, pinag-usapan ng yaman, hindi lahat ng panahon nasa iyo yan. Iiwanan mo yan. Naalala pa ba yung binanggit ko kay Sing pangalan noon? Alexander the Great. Pagkailibing na ninyo ako, yung kamay ko dapat nakabukas yung kabaong ko, yung kamay ko, nakaladlad. Anong ibig sabihin yan, boss ko? Anong ibig sabihin yan? Kayang tawag. Anong ibig sabihin yan? Nais kong ipakita na sa aking pag-alis, wala akong dala. Wala akong dala. Ayan pong ibig niya. Yung yaman natin, hindi natin madadala. So anong gagawin natin ngayon, Pastor? Paglingkod natin sa Panginoon. Amen po. Sapagkat yung isang sintimo, kahit isang sintimo lang na ginugol mo sa pangalan ng ating pong Panginoon, dasnanta mo ka rin o dadatnan natin doon. Amen po. Natin yun. Isang sintimo. Pero yung ginawa mo, sa sarili mo lang, na out ang ating pong Panginoon. Yan. Hanggang dito lang yan. Marahil pupurihin ka lang, ay, kabait naman po ni, ganun lang. Ulitin ko po, yung kusing, sintimo, na ginawa mo sa pangalan ng Panginoon, das na natin yun. Paano mo nasabi yan, Pastor? Ay, binabanggit ng Matthew, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Amen po. Doon wala nang naninirang tanga o kalawang. So balikan ko muna, ang kapayapaan ng mundong ito, okay ngayon. Bukas, makalawa, sa mga susunod na araw, wala na. Pero ang tao po, yung kapayapaan na nagmumula po sa ating pong Panginoon, binigay po niya sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Ano po? Actually po, hindi maintindihan, maunawaan ng mundo ito. Ano po? Yung punto na nandun ka sa kawa ng kapagsubukan. Abay, payapa pa rin? Ano kayang nakakain ng taong ito? Bakit tumatawa pa rin? Diba? Bakit masaya pa rin? Ay, yun ang kaibahan, kapatid, ng isang tao ng kanyang buhay nasa palad ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen po. So, kapatid, pakinggan mo ito. Pinoprotektahan, hindi lamang po tayo, yung binibigyan ng ating Panginoon Diyos ng kapayapaan. At syempre po, pinoprotektahan niya tayo laban sa panganib, tukso at masamang balak ng kaaway. Binanggit ko na po kanina ito. Psalm 91 verse 2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang aking katibayan, tibay. Ano po? Siya ang aking katibayan, ang aking Diyos na siyang aking tinitiwalaan. Kumusta po tayo? Ang ating pong Panginoon Diyos ba ang ating katibayan? Ang ating pong tinitiwalaan? Kapatid, hindi ka po nagkamali. Hindi ka nagkamali. Ang iyong katibayan at ang iyong tinitiwalaan ay
mapapanaligan. Amen po. Mapapanaligan po. Ang tanong po, mga kapatid, sa bawat isa na Kristiyano na nandito ngayon, paano natin ipapakita na tinatanggap natin siya bilang kanlungan? Paano nga ba? Paano natin pinapakita na ang Diyos, ang Panginoong Yesus, ang ating kanlungan? Di siyempre, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya, hindi sa sarili nating kakayahan. Amen po? Magtiwala tayo sa Kanya. Napakasimple din po. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating pananalangin. Amen. Ang tanong naman, nanalangin naman po ba tayo? Bagay tamo po manalangin, bato-bato sa langit, ang tamaan, ano po, mabubukulan, hindi po, magsisi na. Ay, manalangin tamo po. Amen. Hindi lang po sa panahon na meron tayong kailangan. Ano po, tayong pa-easy-easy. Sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng takot, dahil alam nating hawak niya tayo, hindi tayo dapat natatakot. Bagamat ang mga nangyayari sa mundo ay nakakatakot. Ito, sa Biblia po, alam po ba ninyo na napakarami pong mga sipi ng banal na kasulatan na nagsasabi ng huwag kang matakot? O yung ilang litra lang, fear not. No? 2 word lang. Ang dami po nating mababasa. At yun ay gusto ng ating pong Panginoon na angkinin po natin sa ating pong mga buhay. Tamo po, tatago. Kagaya po ni Haring David, nung siya po ay nasa punto po ng kanyang mabigat na kapagsubukan, isipin po ninyo, katulad ng una kong binanggit kanina, yung ating introduction, na yung pong nagtaksil sa kanya, yung kanya pong anak mismo, si Absalom. Grabe po. Okay na lang siguro yung iba pa, pero yung anak mo mismo, ang magtaksil sa iyo, hindi po ba napakasakit yon? Pero sabi ko nga sa aking kudigo, pakinggan ninyo ito mga kapatid, si David mismo ay nakaranas ng matinding pagtataksil mula sa malalapit sa kanya. Sino po itong mga malalapit sa kanya na ito? First, sabi ko na, si Absalom. Pangalawa po, yung isa pong matindi po nito, inaral ko ito kapatid, kasama po sa, malapit na tayo makaabot dito, doon sa binabasa po natin. Pero siyempre, advance po. Ina-advance ko po yung sarili kong pagbabasa. Si Ahithophel. Kilala po ba ninyo si Ahithophel sa Biblia? Kapag kasusunod po kayo doon sa reading po natin, mababasa po ninyo yan. Ang ganda, napaganda. No? Pero alam po niyo, sa kabila po nito, na yun nga, pinagtaksilan siya ng mga malalapit sa kanya, hindi siya bumigay. No? Hindi siya nawalan ng pag-asa. Dahil alam niya na nasa kanya ang Diyos na kung saan ay, nabanggit na po natin kanina, kaligtasan. Ang matindi po kaya po na idugtong po si Ahithophel kasi, matindi kasi yung naging role niya eh. Doon sa pagbagsak at tawag nito, yung nung una ay kakampi niya kasi si Ahithophel eh. Ano? Nung panahon na mag-rebelde si Absalom, iba yung kanyang kinampihan. Kaya yung palang yung salitang yung ano ba yung mas maano naman doon sa pagkakanulo? Mas mababang salita. Pagkakanulo. Parang yung traidor kasi parang medyo parang obvious na. Alam na po natin yun. Traidor. Ipinagkanulo na. Pinagkanulo. Hindi pala bago yan. Maging sa lumang tipan, sa panahon po ni Haring David, alam po ba ninyo, yung inaasahan, alam po ba ninyo yung puntong inaasahan ni David na magtatanggol sa kanya, ipinagkanulo siya. Amen po, ipinagkanulo. At yan si Ahithophel. Pumanig po kay Absalom.
Ikalawang Samuel chapter 16 verse 23. Ewan ko na, nabanggit po ba yan, Brother Jonathan? Nung panahong iyon, ang mga payo ni Ahithophel ay ipinagpapalagay na parang salita ng Diyos. Maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang mga payo. Ganun po katindi si Ahithophel. Parang salita ng Diyos pinapakinggan. Kaya naman po na maraming nahikayat, si David po, nakuha yung kanyang trono at siya po ay tumakas kasama ng kanyang mga sambahanan. Naglakad po sila. Dumanas ng napakalaking kahirapan, nandun na habang nasa daan siya, sinasabuyan siya ng alikabok. Galit, may mga galit sa kanya. Gaano ka mang kabait kung minsan, hindi mo lahat mapiplease talaga. Amen. Amen. Mo nga mapiplease. Sayang mo't sa hindi, mayroong magagalit sa iyo. Si David, gaano man siya kamatagumpay, ating paring mimo kayo. Ano po? At siyempre, malaki pong pagkakamali yung ginawa ng kanyang anak. Siya po ay nagrebelde. Rebelde. Yung agawin niya yung trono ng kanyang ama. Ano po? Pastor, anong ibinunga yung ginawa na yun ni Absalom? Sige nga. Anong ibinunga nun? Meteya po. Namatay si Absalom. Hanapong kapogi, Absalom. Yung paglalarawan po ng mga siya po ay natusok ng mga nakausling kahoy ng aratilis. Ay, hindi po. Kulang po 'yon. Pero natusok po siya ng mga kahoy. Nasabit po siya. Nung makita ng isang tauhan ni Joab, hindi niya pinatay. Sayang, sabi po ni Joab, sana na kung pinatay mo, Ana, mabibigyan sana kita ng isang senturon. Pero hindi mo ginawa eh. Si Joab, siya po yung pumatay. May mga kwento yan. Tuloy lang natin magbasa. Ang ganda po. Pero ang gusto ko lang pong makita po natin yan bilang encouragement po ay yung pong punto na hindi po magpapabaya ang ating pong Panginoon. Si David po, hindi po siya pinabayaan ng ating pong Panginoon. Kaya ito, pakinggan mo kapatid. Kapag pakiramdam mo'y iniwan ka na ng lahat, ay tanong po, saan ka lalapit? Lalapit ka pa sa Diyos? Lalapit po ba tayo sa Diyos? Sa Diyos, sa Panginoon? O sa ibang bagay na pansamantala lang? Ano po? Saan tayo lumalapit, kapatid? May pabirong mga binabanggit. Kapag ang tao'y nagipit sa alam na po ninyo, Hindi na ako makapagkaila sa inyo. Kapag ang tayo nagigipit, sa Bombay daw kumakapit. Ano po? Akala ko po ganito na ngayon. Kapag ang tao'y nagigipit, umasa sa ayuda. Hindi po ako nagsabi noon kayo po. Pero alam po ba ninyo, yung dalawang nabanggit, pansamantala lang yon, kapatid. Amen po? Pansamantala lang yon. Totoo po. Sinasabi ba nating pangit, matsura? Ay, hindi po masama, lalo na kung tayo binibigyan. Kapag may magbigay sa inyo ng ayuda, kunin ninyo. Amen po. Sabi nga ng isang narinig ko, ganito Alam po ba ninyo, ang mga mayayaman na yan, na nasa katungkulan, hindi naman talaga sila nagbibigay. Agyang metong mong peso sana, era mamne, Ana. Ewan ko po totoo. Nuwari, binabanggit ko lang po sa inyo. Hindi yan magbibigay, Ana. Bakit sila gasino o gano'n na lang katinding magbigay? Kasi hindi nila pera talaga, hindi naman nila talaga pera yung kanilang binibigay. O kanino pera yun? Sabi po niya, yung narinig ko, sa inyo. Amen? Kaya kayo ito. Kaya, kung may nagbigay,
kunan mo. Amen po. Kunan ninyo. Huwag ninyo akong kakalimutan. Ay, siyempre, mamamalingki na ka kanito. Pero nakakalungkot, matagal na siguro yung 1 linggo kanito. Ala na. Ano po? Yung ayuda po na nanggagaling sa Panginoon. Ay. Kapatid, sa totoo lang naman din, araw-araw po tayong inaayudahan ng ating Panginoon. Amen po. Hindi tayo pinapabayaan ng ating pong Panginoon. Hindi po nagkukulang ang ating pong Panginoon. Last but not the least, number 3, ang sabi niya natin dyan, magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon. Alam po nyo, gusto kong idugtong dyan yung dapat. Amen po. Dapat tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon. O, parang naman pastor, matindi yung binanggit mo. Dinugtong mo pa yung dapat. Kasi po kailangan. Kailangan po. We must trust God at all times. Ang po natin dito. Psalm 62 verse 8, magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Ginamit po yung buong panahon. Pastor, anong ibig sabihin yan? Ano nga ibig sabihin yan, yung binabanggit mo? Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang kapag maginhawa ang buhay, kundi lalo na, kapatid, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Hindi tayo dapat magdalawang isip o mag-alinlangan sa Diyos. Idiin ko po ito hindi tayo dapat, gamitin ko na po yung yung nagdadalawang isip, yung nag-aalinlangan. Ano kaya, ingatan kaya ako ng Panginoon? Hindi, nagdadalawang isip ka. Abay sa Biblia, James chapter 1 verse, ano kasi yon? James chapter 1 verse, naalala po ba ninyo yon? Yung, 6 to 8, yung verse 8, Bay, wag nang umasa. Kapag ka nagdadalawang isip ka, maging nga daw na panalangin yun, Kung nananalangin ka, nagdadalawang isip ka, huwag ka nang manalangin. Amen po. Ibibigay kayo ng Panginoon ito? Hindi. Huwag ka nang manalangin. Sinabi mo yan, Pastor? Hindi. Sinabi po ng salita ng ating Panginoon. Ayun, Siya'y may pananampalataya ng walang anumang pag-alinlangan sapagkat yaong nag-alinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itulak ng hangin, ipinapadpad ng sa magkabi-kabila. 7-8 nga bro, parang nakukulangan ako. Yung 8 nga bro. Mayroon ba yan o nagkamali ko? Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglalakad. King James yan, Parang pero yung binanggit doon, yung binanggit sa magandang balita, huwag ka nang umasa. Yung pabago-bago ng isip. So, kapatid, hindi tayo dapat magdalawang isip. No? Dahil siya po ay tapat, kapatid. Hindi po nagbabago at laging may mabuting plano para sa atin. Amen. Tanong po ulit, paano natin na ipapakita ang tunay na pagtitiwala sa Diyos? 2. Sa pamamagitan ng pagsunod. Kahit na kuminsan po medyo mahirap. Kapatid, diin ko po para sa ating lahat, sumunod tayo sa Panginoon. Kasi po, sa dulo ng tunnel, mayroong ginto. So, ginto na naman ang sinasabi. Ang ibig ko pong sabihin, may pagpapala. Amen. Pagka nalampasan mo ang mga pagsubok na yan, kapatid, parang parang runner kapag tumatakbo ka. Pagdating mo doon, may corona doon. May pagpapala. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Amen. Kahit hindi natin agad naunawaan ang kanyang plano, dapat tayong sumunod. Amen po. Parang mabilis yata yung pagbasa mo, Pastor. Babagalan natin, ganito.
sa pamamagitan ng pagsunod, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Andali kayang magsalita. Kumusta naman yung gawa? O hindi wala. Minsan, may magagaling magsalita, kapatid. Binabanggit nga ng James chapter 2 verse 17, faith without work. Ay, ito lang din. Parang ganun lang din ito. At bagalan pa natin, kahit hindi natin agad na uunawaan ang kanyang plano, dapat tayong sumunod. Parang ano kaya ito? Parang kakaiba. Actually, sa mga pangyayari po sa buhay po natin, naunawaan lang naman talaga natin pagkatapos. Pagkatapos na lang, di po ba? Kaya pala. Pagka ano na natin, kaya pala, Lord. Thank you po. Thank you. Laging nasa huli, ano? Laging nasa huli. Minsan, yung mga hindi sumunod, sana, tinuki ko. Di ba? May mga ganoon eh. Sorry na lang, hindi ka sumunod eh. O di sila lang. Di ba? Pangalawa, sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng takot, very basic ni po. Very basic. Kapag katunay tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo mag-aalala sa hinaharap. Sino sa atin dito ang mayroon pong yung mga problema, issue sa buhay? Mayroon ba tayo? Naniniwala ko lahat tayo mayroon. Mayroon lahat tayong issue sa buhay. Hindi nga lamang po pare-pareho. Siyempre may maliit, may sobra namang laki. Kaya itong hamon po dito, abay kapatid, magtiwala po tayo sa Diyos. Amen po. Bilang pangwakas, tatapos na si Pastor. Opo, pakinggan po ninyo ito mga kapatid. Sa panahon ng mga hamon sa buhay, ulitin ko lang ito, saan tayo kumukuha ng lakas? Sabi ko po dito, huwag nating hayaan ang mga problema, huwag nating hayaan ang mga problema ng buhay ang magdikta ng ating direksyon. Ito na. Sabi po natin, huwag daw nating hayaan ang mga problema natin ang magdikta kung saan tayo pupunta. O yung direksyon po natin. Huwag, kapatid. Kapatid. Sa halip, sabi po natin dito, ilagak natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa Diyos na kailanman ay hindi nang iiwan. Pastor, mapapanaligan ba ang Diyos na binabanggit po ninyo? Siyempre naman, kapatid. Paano niyo po nabanggit yan? Hebreo chapter 13 verse 8. Ano pong binabanggit nun? Napapindot si Brother Jonathan. Napapansin ko, kagad pong ito. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Anong ibig sabihin dyan, Pastor? Ibig sabihin po, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos po ay hindi po nagbabago. Kaya kapatid, sabi ko nga, kung mayroon kang sakit, manalig ka sa Panginoon. Huwag kang mag-alinlangan. Ang Panginoon po, patuloy na nagpapagaling, sumasagot sa mga problema natin, nagpapala, nagbibigay ng biyaya, sumasagot sa mga panalangin natin. Sabi nga, siya ang ating manggagamot. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos ngayong umagang ito, gusto ko pong manalangin. At bago tayo manalangin, gusto kong umawit tayo ng isang awit sa Panginoon. At gawin natin itong panalangin ito sa harapan ng ating pong Panginoon. Kapatid, that is the message. Tumayo po tayong lahat at umawit tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Kapatid, habang naghahanda po ang mga musician po natin,
Ah, ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay may mga pangailangan? Sinabi ng awit ng ating awitin ngayong umagang ito. Sa Tagalog, si Kristo lamang ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan. Tagapagligtas, manggagamot. At siyempre dahil siya ay manggagamot, anong dapat nating gawin? Dahil siya ang ating kailangan, anong dapat nating gawin? Purihin natin siya, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon ngayong umagang ito, mga kapatid. Ipikit mo ang iyong mga mata, kausapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng awit na ito. Yes, God. Hallelujah. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all I need. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, is all I need. Tinatawagan ko ngayon mga backup singer natin. Sabay-sabay natin kantahin ito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sige, let's invite the Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Pakinggan mo ang dalangin at daing ng bawat isa. Panginoon, totoo po ang sinasabi ng awit. You are the answer, Panginoon. Ikaw ang tugon sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw ang gamot sa aming mga karamdaman. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, God. Christ is the answer. Amen. Everybody say, to all my longing. Yes, Lord. Christ is the answer to all I need. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, is all I need. Sa Tagalog po, amen, hallelujah. Si Kristo lamang ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan. Tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah, siya lang. For the last time po, Christ is the answer. Amen. Christ is the answer to all my longing. Amen. Hallelujah.
Panginoon, Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nananampalataya kami, naniniwala kami sa mensahe ng awit na aming puminawit. Christ is the answer. Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito ngayon, Panginoon, may mga issue sa kanilang mga buhay. May mga karamdaman ang ilan. At yung iba, Panginoon, hindi man ito karamdaman pisikal, but may mga problema, may mga bigatin na kanilang mga kinakarap. Panginoon, sa oras na ito, bilang lingkod mo, nananalangin ako sa iyo, Panginoon. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Siya na mayroong karamdaman. Siya na mayroong karamdaman. Pwede bang itaas natin ang ating kamay sa Panginoon sa oras na ito? Oh God. Hallelujah. Panginoon, siya na mayroong karamdaman, Panginoon, nananalangin kami para sa Kanya. Lord, gumawa ka ng himala, Panginoon. Pagalingin mo siya, Panginoon, right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagalingin mo ang kapatid na ito. Siya, Panginoon, siya na nanonood sa live na ito. Sa FB, Panginoon, ipinapanalangin po namin siya. Siya na mayroong karamdaman, pagalingin mo siya. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, sinabi mo sa inyong salita, ikaw noon, ngayon at magpakailanman. Father God, naniniwala po kami kung paano ka nagpagaling noon, magpahanggang ngayon, patuloy kang nagpapagaling. Siya na mayroong mga issue sa kanyang buhay, mayroong mga kinakaharap na mga problema. Ano bang problemang mayroon siya, Panginoon? Physically, financially, materially, Panginoon. Bless him. Pagpalain mo siya, Panginoon. Bindisyonan mo ang kanyang buhay. Tugunin mo ang kanyang mga pangailangan. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Siya na naguguluhan, Panginoon. Walang kapayapaan. Lord, give him peace, Panginoon. Bigyan mo siya ng kapayapaan. Kapayapaan na nagmumula sa iyo. Thank you so much, Lord. Thank you so much. And Lord, binubukod po namin, pinapanalangin sa iyo ang aming bansa. I-bless mo ang aming bansa, Panginoon. Hallelujah. I-bless mo rin pong bansang Israel. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito pong aming sama-samang panalangin. Amen and amen. God bless everyone. God bless everyone. Binibigay ko na po sa ating yan. Tayo po yumukot manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon. Nagkatipon-tipon po kami para magbigay papurit, pasalamat sa inyo, Panginoon. Sa mga gabay, biyaya niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawarin po, Panginoon, nilalapit namin ang mga kaloob na maliligo ngayong araw na ito. Nawa po magamit po sa ikalalago ng aming simbahan, Panginoon. Nawa po, hinihiling din po namin sa inyo ang mga business po namin, ang mga trabaho po namin na ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Kayo pong lumaan ng magbigay ng blessing sa amin sa araw-araw, Panginoon. At nawarin po, Panginoon, patuloy niyo po kaming ilayo sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Kasama po ng aming mga pamilyang nasa mga tahanan at sa ibang bansa, Panginoon. Nawa po kayong gumabay sa kanila at mag-ingat sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, nasasalamatan po namin kayo. Binabalik po namin ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po, Brother Jonathan. Salamat sa prayer. Praise God. Salamat din po sa ating mga kaloob sa Panginoon. Ang Diyos po ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. Amen. At update ko po pala kayo doon sa ating pong binabalak na pagbili po ng gamit po natin dito sa church. At praise the Lord po, tayo po ay bibili na po ng ating pong gamit. At katulad po ng nais ko lang pong i-update kayo doon po sa natin, sa yung nabili po, bibilihin po natin,
Oh, no. Yung ating pong nalikom ay ayon po sa ating treasurer ay 14,000 po siya. Ano po? Naging 16 po. Oo. Amen. Umabot pala ng 16. So, atin tamo pong pang Josie Fruit. Ano po? Atin niya pong sobra. Then, yung sobra po nito ay ilalagay po natin sa kabangyaman po ng ano natin ng ako na pong mangunguna po sa inyo dito. Sa kabangyaman po ng music team. Kasi po mayroon pa po silang ilang pong mga bagay-bagay na dapat pong isaayos po dito. So yung magsusobra po doon ay bibigay na po natin, ilalagay po natin. And yun nga po, baka nakakalimutan po ninyo, paalala ko lang, ito po, anong ibig sabihin yan, Pastor? Kahon. Ano po? Yan po yung music team natin. At sana po, ay tamo po kakalinguan. Yung mga ilang pangangailangan, naaabot po niyan sa amin. May mga bagay kasi na hindi lang ninyo alam, hindi na lang lihim. Diba? Hindi ninyo alam, may mga ginagamit, binibili na po nila para po sa gagaganda ng ating music team. Kaya yun po, diyan nila binubunot. Hindi na po sila nang gugulo. Hindi po lumalapit sa ating pong treasurer. So, with that po, maraming pong salamat. At nais ko pong ibalita na kukunin po natin ngayon yon at isasaayos po. Amen. At salamat po muli sa mga kamay na nagkaloob. Hindi ko na po babanggitin. Salamat po sa inyong lahat. I-bless kayong lahat ng Panginoon. Amen po. Praise God. So, tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Amen. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God in the communion of the Holy Ghost. We with you all, ang lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Amen. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. Humahay tayo ng mapayapa. Amen.